at lupa, itong church lang nakaliit-liit, di mo pa kaya bayaran? Oo, posible. Di ba? Alam ako kung hindi mo kayang bayaran, kaya mo yan. Di ba? Di ba, ganun tayo ang lambing, di ba? Pagkano lang naman ang 15,000? Ba't kailangan bang maghirap kami? But sometimes, we need to go through to the rough roads. Para maunawaan natin, para ma-shake ang faith natin, para, life is not kaya. Hindi relax ang buhay Kristiyano, kapatid. Kailangan meron kang gagawin. Kailangan meron kang contribution. Dahil ang sabi niya, faith without action is dead. So we need to act. We need to act our faith. Sabi niya, naniwala tayo, pinagpapala ng Diyos. Totoo yun, pinagpapala tayo ng Diyos. Pero ikaw, pinagpapala mo ba ang Diyos? Kailangan kasi, it's a two-channel, hindi lang siya ang lagi nagpapala sa iyo. Pagpalain mo din ng Diyos. Amen? Sa anong paraan? Ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. Huwag kang paalipin sa kayamanan. Sabi niya, di ba? Hindi niya mga paraan natin para may balik natin sa Diyos ang para sa Kanya. Next, ano sabi niya? After seeking God's presence, tell God. Ikwento mo sa Panginoon. Huwag mong ikwento sa pagod. Expression ng mga kabala, kwento mo sa pagod. Hindi mo dapat yun. Ikwento mo sa Diyos. Have you tried, sharing story to God? Have you tried sharing your life to God? Sabi mo, Lord, alam mo kanina, parang may tama ka. Have you experienced that? Parang nagsasalita ka mag-isa. Pero huwag naman sa kalsada, ha? Huwag sa kalsada, kasi baka magkamalang ka talaga. Doon ka sa closet mo, magkwentuhan kayo sa Diyos. Pag magkwentuhan ka, hindi ka naman, gano'n, sabi mo, Lord, alam mo, kulang ako kanina ng pamasahe. Di ba? But thank God, dahil nakapulot ako ng 50 kagabi. Di ba? Hindi ko na kailangan balik, Lord, kasi hindi ko naman kilala kung kanina rin babalik. Understood, blessing yun. Kayo mo ba, ibabalik niyo yun? Hindi nyo alam, walang taon nakakita sa iyo. Alam na, idali mo 50 pesos lang, dadalhin mo pa sa radio station. Alam mo, may 50 pesos na iwan doon sa Atis Street. Hindi naman pwede. Blessing na yun. Kasi hindi mo naman kilala. Kanina ka mag-i-claim, baka lulukuhin ka pa. Tama? Oo. So sabi mo din, tell God, magkwento ka sa Panginoon. Bakit ano bang sinabi dito sa 2 Kings 19, sabi niya, and spread it before the Lord. Kwento mo! Ito ang kwento ko. Ito ang kwento ng buhay ko. Di ba? Di ba may sa GMA 7 ba yun? Tama? Wagas. Kwento ng buhay. Kwento mo sa Diyos. After receiving the bad news, kung natanggap ni Hezekiah yung bad news, anong ginawa niya? He seek God, and after that, after seeking God, he tell God, Lord, ikaw may-ari ng lupa, ikaw may-ari ng langit. Tapos ngayon, alam mo ba, sasakupin daw ako. I-invade daw ang Israel. Akala mo yung Lord? Have you tried that one? Alam mo ba, Lord, hindi na daw ako makakapakayat ng renta. Hindi daw ako makakapag-aral. Hindi daw ako papasa sa basic, Lord. Bakit ba anak? Late kasi ako, Lord eh. Huwag ka dito sa JIL ka lumapit. Jesus, I'm late. Minsan nagdidepensa sila. Absent ako, Lord eh. Kasalanan mo pala eh. Absent ka eh. Ako sabihin mo, bad news. Ano nangyari po? Listen closely, Lord. Sabi ko nandun niya sa Panginoon. At sabi niya, pakinig ka sa akin. Lord, hindi mo pakinggan mo ako. At sabi niya, dito pala, dito. And here, open your eyes, Lord, and see. Hear the words that Sancherib has sent to mock the living God. Alam mo yung kwento niya? Ang ganda na magkakwento niya, no? Lord, pakinig ka sa akin. Pakinggan mo itong kwento ko. Ito yung sinasabi ng letter eh. Ito yung sinasabi ng liham. Ang sabi niya, Lord, it is true that the kings of Assyria have devastated the nations and their lands. They have thrown their gods into the fire. For they were not gods, but made by human hands, wood and stone, so they have destroyed them.
Akalain mo sa takot ni Hezekiah, sa narinig niyang bad news, ikwento niya sa Panginoon. Alam mo, ito daw yung mga matatapang eh. You know, like what we have experienced the other Sunday. Purihin ng Panginoon dahil si Farah po ay nakipag-compete po sa preaching. No? Hindi naman ito pagaling talaga, no? Dahil magagaling naman silang preachers lang. And nung una, okay, matitindi, forma pa lang ng mga ito, magagaling na eh. Sa forma, talagang may naka-necktie, magandang ayos, panalo na sila. Si Farah, hindi naman pahuhuli. Pahuhuli si Farah. And then nung nag-preach si Farah, talaga naman parang nasa VCCFC. Habang church, talaga, English eh, si Farah, talagang, you know, obedience! Obedience! Nakikita mo yung mga ano, no? Parang, pero nung nabalitaan namin na hindi Prinok lang ang nanalo, bad news. Minsan, initial reaction namin, nagkakaroon ba yan, may favorite isa, kala namin mananalo na eh. Bad news. Pero, ito pala yun. Bakit kaya ganun? Di mag-seek ka sa Lord. Ang sabi ng Diyos, hindi naman kasi payabangan yan eh. Hindi naman talaga competition yan eh. Exposure. Di ba? Exposure yan. Huwag kang magalit sa kapwa mo, tinuturuan ka kasi natural kasi kahit palang Christian, pag laro-laro lang, halimbawa pati yung games lang dito, yung mga youth, may samahan ng loob eh. Daya. Pati nga sa discipleship eh. Pag discipleship, pag mababa siya, ito kasi, bakit naman nagsisisihan? Look at the attitude, tapos ang course pa nila, doctrinal, maturity. Immature. Oh my goodness. Mag-i-exam kayo, tapos magsisisihan pa kayo. Mature pa din. Maturity pa naman yung klase nyo. Si Sir naman, ang hirap naman si Pastor, si Brother, yan, Pastor, ang hirap ng examen. Ano ba yung klase? Nag-aaral kayo ng discipleship para ma-develop yung inyong attitude. Attitude check. Di ba ba? Tapos nakikita ko galing mo, kasi Brother, bakit kasi lang ano mo eh? Late na kasi ito yan eh. Ano sinasabi ng Diyos? Seek God. Tell God. Huwag mo sabihin kay Brother Dan, tell God. Pero bakit kaya ako ganun? Alam mo na. Ang dami nila, hindi ko narinig ako puro comment eh. O ba talaga ng discipleship pa? Hallelujah. Siguro gawin natin 10 class. Sa pang-10 siguro baka mature na kayo lahat. Kasi level 2 pa lang maturity. Ang pangalan niya maturity eh. Pero sa dulo meron kasi nakalagay maturity less. Maturity, ang ganda ng pangalan. Pag sinabing graduate, maturity, graduate na ako. Pag may narinig na mo, brad, hindi maganda na, bakit? Sino na? Magsuntukan na dyan sa lapas. Buti na lang, nasa basic foundation pa lang. Consider. I-consider natin yung basic foundation pa lang eh. Pero sana, pagka-graduate, 4 days na lang, or 4 Sundays na lang, magmamaturity na kayo, dapat wala nang hambangan ng kamay. Natadala pa sa pagpunang bad news, MNC, bad news. Narito po kami ngayon sa MNC, nag-uulat, isang masamang balita. 2 binata, nag-aral ng maturity class, naghambaan. Ang pangit namang pakinggan. Di ba? So, ang sabi mo dito, yan, ikunento niya sa Diyos. Pangatlo, ano dapat gawin natin? Ask God. Seek God, tell God, and ask God. Ano mo sabi? After his worship sa Lord, nag-worship siya sa Diyos. Ipinakilala niya ang Diyos. Sinabi niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. And then, now Lord, sabi niya sa prayer niya, sabi niya, now Lord our God, please, he asked, please, save us. Now Lord, please, pay for us. Dahil ang sabi naman ni Jesus Christ sa Bible, Jesus paid it all. Sabihin niya sa Meralco, Jesus paid it all.
Manila water, Jesus paid it all. Who is the source of water? The living water paid it all. Di ba, minsan kulang tayo sa proclamation eh. Hindi naman tayo siguro puputulan pag sinabi, sige, pag pinutulan mo yun, pinutulan mo ang Diyos. Hindi naman, hirap naman ano. Pero all we have to do is to seek God, tell God, and ask God. Ang sabi niya, now Lord our God, please save us from His hand so that all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord God, you alone. And let's declare it to ourselves, into our lives, that He is the God of MNC. Huwag kayong papayag na puputulan tayo ng kuryente. Yan ba ang MNC? May Diyos, pero walang kuryente. Ang sama naman pakinggan, bad news. Atis Street, kilala ang MNC, hindi nagbabayad ng kuryente. Bakit? Kasan may mga membro? Wala. Pakialam. Sensya na po kayo. Hindi ako nakikiris ng aking emotion, pero yun ang lumalabas. Tama po ba? Gusto niyo ba yun? Marinig ng buong sambayanan? Buong Rizal? Pwede ba ako natin sa MNC Church? Walang kuryente doon Bakit? Hindi nagbayad ng 10 buwan? 5%. Pero pasalamat kayo, 2 pa lang hindi na mabayaran. Ay, 1 pa lang ba? 7. Namumulit na yung bahay. Bad news. Instead na pagpapala siya pag dumating, ang tingin natin, bad news. Hindi ba dapat ang Kristiyano lagi nakatingin sa positive? Anong ginawa po ni Hezekiah? Positive po siya. Hindi siya nagreklamo, hindi siya pumunta kung saan-saan, hindi siya nag-isip ng kung ano-ano, pero ang unang ginawa niya is he seek God, and he tell God, and he ask God. Sabi mo, ipapakita mo ngayon, o Diyos, na ikaw ang Diyos ng MNC. Ipapakita mo na kayo ang Diyos na sinasamba ng Generation 4141. Ikaw ang Diyos ng bawat pamilya na nandito ngayong umagang ito. Let's declare this afternoon. Why? Ang sabi po dito, sige kapatid, sige lang. So how to handle seek, tell us God. Amen. And sabi po dito, He hears our prayers. Hindi bingi ang Panginoon. Hindi bulag ang Diyos para hindi makita ang pangangailangan natin. Pero sometimes we need to go through with this kind of challenges in lives. Why? Because God wants to test our faith if we really stand up for our faith. Amen. Ano kung sabi po dito? Sabi niya, then Isaiah son of Amos sent a message to Hezekiah. Ano sabi niya? The Lord, the God of Israel says, I have heard your prayer to me about Sancheriv, king of Assyria. Ibig sabihin, akala mo wala, pero meron. Pinapakinggan ng Diyos, nakikita ng Diyos ang lahat ng hinangin natin, bawat salita, bawat word na namumutawi sa ating mga labi. As long as you speak it, He will listen to you. Amen. Ito po, kwento-kwento lang sometimes. Nagkwento-kwentuhan lang kami. But God honors what we are discussing. Sometimes my desire, because the Bible says in Mark 11:24, sabi niya kung ano man yung hilingin mo sa panalangin, tutugunin ng Diyos as long as na maniwala ka. And sometimes nagkwento-kwentuhan lang kami, sana makapunta ako sa ganito. Pero gusto ko makalabas ng bansa. Gusto ko pag lumabas ako ng bansa, ay hindi ako gagastos. Naikot ko ang Pilipinas, hindi ko ako gumagastos. Dahil wala naman akong panggastos. The same through the answer of Hezekiah's prayer, hindi direct ang Diyos ang nakipag-usap kay Hezekiah, but He uses Isaiah, the prophet. Ginamit niya si Isaiah para ilabas ang mensahe ng Diyos tugon sa panalangin ni Hezekiah. And have you noticed or have you ever noticed in your life, sometimes when you pray, hindi direct na tumutugon ng Diyos, but He uses circumstances, He uses people to provide your needs. Amen. Hindi man ibabagsak ng Diyos ang tunil-tuniladang pera or dollars. Hindi man niya ibabagsak dahil mahirap, wala tayong paglagyan dito. But He uses people
to provide, to think, and to share. He uses the leaders of this church to move their faith into action. Because hindi naman tayo papayag na mawawala pa po ang simbahan ito. Amen po ba? Di ako papayag na mawala ka muli. Di ako papayag na muling mabawi. Di ba kanta ng mga nasyonalista yan? Dapat ganito po ang motto ninyo. For how many times we've been transferring from place to place. Ang hirap po na parang nomads. No place. No house. And I believe na kung bawat isa sa atin ay merong passion, hindi papayag na lumayas pa tayo dito maghanap pa ng bodega. Maghanap pa na may kakahol-kahol na aso dyan habang nag-worship tayo. Na amoy ang baho-baho. Buti nga dito, we're freshen up. Amen. Nagpupuri kayo, naka-aircon tayo, praise God. Nagpupuri kayo, nagsusuot kayo ng mga samantala ng mga ibang church. Ang init-init, tagaktak ang pawis para lang makapagsamba sa Diyos. But this is a reminder for us. Kung tayo po ay cool na cool pag umatin sa church, dapat pag-isipan niyo po, last day na po ito na mag-i-aircon tayo. But I believe, pag hindi ka papayag, mag-e-aircon tayo. Hindi tayo mapuputulan ng kuryente. Si Hezekiah, hindi pumayag na lusubin sila ng Assyria. Kaya ang ginawa niya, he asked God. And let's ask God today. Whatever needs you have today, the Bible says in Psalm 46, be still, know that I am your God. Be still. Pag ikaw man ay may problema sa physical, be still. Know that I am your God. Just tell God. Just ask God and just seek God. Because God honors your prayer. For the prayer of the righteous man is powerful and effective. Amen. Can we join our hands together in worshiping God? And let's just ask God to move. Hallelujah. Ang dami natin kailangan bayaran, ang dami natin kailangan, ang dami natin kailangan i-sustain sa church na ito. Sayang ang church na ito. Huwag kang papayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Come on, let's all stand. And hold hands together and let's declare the blessing of the Lord.